Magandang araw sa inyo mga kabutingting. Ngayon po naman ang ating content ay tungkol sa mga speaker na lalagyan natin ng mga capacitor at saka mga resistor. Siyempre, halimbawa, low budget tayo, wala pa tayong pambili ng mga dividing network o passive crossover. So, gagamit lang muna po tayo ng mga protection sa ating tweeter. Tara po, samahan niyo po ako. Ngayon po medyo maingay ang ating vlog. Gawa po ng tumatama yung ulan sa ating yero. Gawa na may bagyong during po. Tara po, samahan niyo po ako. Mga kabutingting, ang gagamitin natin ngayon na speaker itong D15 na Kevlar na 500 watts at 8 ohms siya na instrumental speaker. So ito pang gagamitin natin. Tapos bali meron pa tayo isang speaker. Ito pang sub to pang sub to. Bali kinabit lang natin siya as nakaparallel po. Bali itong linya na to papunta to sa amplifier. Tapos itong kabilang linya, ito po nakaparallel dito sa Alpine na pang sub. So magagamit po natin itong mga speaker na to, no? Mapapatunog po natin sila kahit po wala siyang passive crossover o dividing network. Pero ang frequency po na pangkalahatan, sabihin ang low pass filter, tapos yung ating mid natin, tapos ang high pass filter natin ay lalabas po din sa ating mga speaker na to sa instrumental. So sama-sama po lahat yan. Ayan, magagamit po natin siya, pero lalabas po lahat yan dyan. Sabihin, mix na yung lahat ng range, lahat ng ating lahat ng mga filter na yan, sub, baseman o midman o high pass man o pang tweeter, lahat po lalabas yan sa ating mga speaker. Yun ang pinagkaiba ng meron tayong crossover o passive dividing network, kasi napipilter niya lahat. So mapapatunog din po natin yan, kaya lang siyempre tutunog siya na lahat sama-sama. Ngayon, pag sa ganito naman po, ingatan lang natin dito yung ating tweeter. So sa tweeter, kasi dito okay naman yan kahit paano. Hindi basta-basta masisira ng ating amplifier kahit wala pong kahit walang crossover. Kaya lang siyempre sa tamang paggamit din po ng volume ang ating paggamit yan. Tapos ito pong ating tweeter, gamit po tayo ng Kevlar na 300 watts, no, na tweeter horn, tweeter driver. Tapos bali ito po nakagawa na po tayo ng nakapaghinang na po tayo ng, ito po yung filter capacitor po para sa tweeter. Ang ginamit po natin is ayan po, zoom ko lang po, ayan, 2.2 microfarad po, ayan 250 volts. Tapos nagkabit din tayo ng resistor para protection po, kasi ang ating filter, itong capacitor natin, siya po yung nagpipilter po ng mga bass frequency saka mid frequency na wag pumasok sa ating tweeter para hindi masira yung coil natin. Sa yung nagpipilter nun. So hindi niya pinapasok yung mga bass frequency at saka mid frequency, hindi niya pinapapasok. Tapos ito naman, pinroprotection na niya yung lumapasok na voltahe sa ating tweeter protection. Sa iba po gumagamit pa sila ng mga bulb. Yung mga bulb naman po protection din yon, para halimbawa pumapasok yung malakas na voltahe, umiilaw po yon, tapos ina-absorb yung init. Sa halimbawa mayroong mga ganong klaseng design na may heatsink yung bulb para i-absorb yung init. Tapos minsan nagsisilbing din ang bulb pagka sobrahan siya sa at hindi na kinaya,
napupundi po yun, parang nagsisilbi naman po siyang parang fuse. Pag pumutok yun, wala na. Pero mapuputol yung signal, pero hindi po masisira ang ating tweeter. Hindi masisira ang ating tweeter pag mayroon pong bulb na gano'n. So ito po yung connection, naka-parallel po tayo. Naka-parallel. Yan dito, papunta dito sa Alpine na ano natin. So parallel siya, no. Tapos papunta naman yung connection naman dito, yung positive. Yung positive line ng naka-parallel ng dalawang speaker. Yan, dalawa na yan, naka-parallel yan. Tapos ito naman yung linya na papunta naman sa ating tweeter. Ito, sa ating driver. Yung negative niya, kinabit natin sa negative. Parallel pa rin, ano. Tapos yung positive, ito, nagkabit tayo ng resistor at saka ng capacitor, non-polar capacitor para sa filter. Yan po. Yan po. Ako naman po, na sa case ko, yung aking mga, kasi meron yung aking yung aking speaker saka amplifier, ito pong amplifier na to na Pioneer, pinahiram ko po to sa ating kaibigan, ano. So meron po tayong passive crossover, ito passive crossover na nakakabit sa kanya sa loob ng speaker niya. Pero siyempre po hindi po marunong yung gumagamit, sila po ay volume ng volume lang. So kahit meron po siyang kahit meron po tayong passive crossover, pagka po ang gumagamit ay wala pong pakialam sa volume at saka hindi po pinakikiramdaman yung kakayanan ng ating mga speaker at amplifier, masisira pa rin po. So maraming beses pong nasira yung mga tweeter na to. Tulad po itong tweeter na to, sira na po ito. Yung coil niya sa loob nasunog na po. Kasi po kahit po merong tayong passive crossover, masisiraan pa rin po tayo ng ating mga tweeter pagka mishandling po, sabihin hindi po marunong gagamit ng ating amplifier, basta volume lang ng volume, masisira po talaga ang gamit kahit po meron tayong crossover. So talagang dapat pa rin po tamang paggamit din po. At saka pwede rin po tayo magdagdag. Halimbawa po, yung pinaka sa etong ating passive crossover, yung kanyang tweeter tulad nito, yung tweeter out niya. Ngayon, meron na tayong passive crossover. Ito, crossover natin. Pwede po tayong mag-connect pa ng ganito sa positive line ng tweeter. Yan. Pwede pa tayong magkabit para extra protection pa rin sa ating tweeter dome. So, kahit meron na nito, kahit meron na tayong crossover o dividing network, pwede pa rin po tayo maglagay ng extra protection dito. Extra protection. Yan. Sige po, try na po nating patunugin yung ating sinetap na mga speaker na to, na gumamit lang tayo ng resistor at saka capacitor na high pass filter. Nakalimutan ko po, ngayon kung gagamit po kayo ng mga mid-range, eto Kevlar din po itong gamit kong mid-range, eto, halimbawa gagamit kayo nito 8 ohms dito na Kevlar 5 inches mid-range, na 150 watts at 8 ohms, yan siya, 8 ohms. So pagka ganito naman at wala kayong dividing network o passive crossover, pwede po kayong magkabit ng mga filter capacitor na nagre-range ng 5 hanggang 7 microfarad, doon nagre-range yung niya na filter capacitor. Pwede kayo maggamit ng mga ganun na filter capacitor, o pwede nyo rin dagdagan ng resistor para extra protection na rin po. Yan. Tara po, igabit na natin yung patunugin na po natin tong mga setup natin.
Start na po natin. Hindi na tayo. Ito po yung sa Twitter. Battle mode activated. Speaker natin. DJ Christian Nightmare Remix. Go! Okay, man. Nakabot ting mas maganda ang tunog niyan. Bali yung isang speaker, yung woofer nilagay ko sa loob para mapapakinggan natin yung ano niya, yung tunog na maganda. Ayan, play natin. Lalo kung mas maganda yan kung nakapasok po to sa kanyang pinaka-speaker, nakalagay sa loob. So ayan lang po yung ginamit natin yan sa ating Twitter. Protection niya. DJ Christian Nightmare Remix. Okay. Go! Activated. Sa mga kabuting-ting, hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming salamat po sa panonood ninyo. DJ Christian Nightmare Remix.